Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras at update na rin sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So kaninang madaling araw sa alas 2 ng umaga ay tuloy na naging isang bagyo itong low pressure area na ating minomonitor. So binigyan natin ito ng local name or domestic name na Juaning. Itong tropical depression na ito, kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 520 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-northwestward sa bilis sa 10 kilometers per hour. So papalayo ito sa ating bansa at wala itong direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Samantala, ito namang isa pang bagyo sa labas naman ng ating PAR sa may West Philippine Sea na nasa labas na ng ating monitoring domain. Ay malayo ito sa ating bansa pero yung trough o yung extension nito ay umaabot sa kanurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Kaya posible tayong makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan as well as yung mga kaulapan na may kasamang thunderstorms dito sa areas ng Ilocos Region, Zambales, at sa Bataan. So humina na rin yung epekto ng habagat. So sa ngayon umiiral na lamang ito sa kanurang bahagi ng Southern Luzon. So for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ngayong araw dahil malayo nga itong bagyo, walang direktang epekto sa atin, makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon, fair weather conditions maliban na lamang sa mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay bagyong Juaning. So malayo nga itong si Juaning sa ating bansa, wala itong magiging direktang epekto sa ating panahon sa mga susunod na araw. Hindi rin natin ito inaasahan na hahatakin or palalakasin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Gayunpaman, ay magpapatuloy yung generally northward na paggalaw ni Juaning hanggang mamayang gabi. And then after that, magiging north-northeastward yung paggalaw nito, patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So dahil mananatiling malayo itong si Juaning sa ating bansa, hindi tayo magtataas ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. So mapapanatili ni Juaning itong tropical depression intensity throughout the rest of the forecast period. Inasahan natin na posibleng lumabas si Juaning ng ating Philippine Area of Responsibility by mamayang gabi or bukas ng madaling araw. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so itong ang kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon, so sa mga areas ng Ilocos Region, Zambales at sa Bataan, magpapatuloy yung mga kaulapan at mga kalat-kalat at pag-ulan na dulot nitong trough o yung extension ng tropical depression sa labas ng ating PAR dito sa may West Philippine Sea. So inasahan natin ang improving weather conditions possibly later in the day pero ngayong madaling araw, asahan natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan over portions of Northern and Central Luzon. Samantala, ay humina na rin yung hanging habagat kaya magpapatuloy na itong fair weather over most of Luzon. So Metro Manila and the rest of Luzon, so itong areas ng Cordillera, Cagayan Valley, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, buong Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Asahan natin itong maaliwalas sa panahon ngayong araw para magdala pa rin tayo ng payong dahil posible pa rin yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, hindi umaabot yung habagat over Visayas at Mindanao pero posible pa rin itong makaapekto over Palawan. So, fair weather conditions pa rin ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papagurin. At samahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pakulog at pakilad na dulot ng thunderstorms. So, yung mga pag-ulan na ito, kadalasan nangyayari sa dakong hapon o sa gabi. So, muli, inulit ko po, no, walang epekto yung bagyo sa atin. So, magpapatuloy itong fair weather sa malaking bahagi na ating bansa. Sa kalagayan naman nating karagatan, sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan over most of the country. Pero gayon pa man, iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorms na yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon.
Para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so starting tomorrow, Tuesday hanggang sa Friday, ay magpapatuloy yung maaliwalas sa panahon ngayong araw over most of the country. Para ayun nga, itong western section ng northern and central Luzon, asahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero starting tomorrow, mababawasan na yung mga pag-ulan over northern and central Luzon. Pero makakaranas naman tayo ng mga kalat-kalat na thunderstorms as well as yung mga kaulapan dito sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Bunsod yan ng salubungan ng dalawang hangin na nanggagaling sa magkaibang direksyon. So ito yung tinatawag nating convergence. Kung in meteorology, kung nakakaroon po tayo ng convergence, ay dito nanggagaling yung ating mga kaulapan o yung mga thunderstorm clouds. So inaasahan natin starting tomorrow, dahil sa convergence na ito, posible tayong makaranas ng cloudy skies o yung maulap na kalangitan at mataas sa tsansa ng mga pag-ulan dito nga sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao. So pagsapit ng Miyerkules hanggang sa Biyernes, dahil sa convergence na ito, mas rarami pang mga areas yung mga karanas ng pag-ulan. So malaking bahagi na or buong Visayas na as well as itong Mindanao, pati na rin itong buong Southern Luzon. So areas ng Mimaropa as well as Bicol Region ay makakaranas ng mga pag-ulan. So mostly yung mga pag-ulan na ito focus dito sa areas na ito, itong northern portion ng Mindanao in particular. So itong mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at Caraga, over the next few days, sasaan po natin yung mga pag-ulan. So dulot po yan ng convergence, yun nga, yung salubungan ng dalawang hangin na nanggagaling sa magkaibang direksyon. Samantala sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magpapatuloy itong maaliwala sa panahon. So ayun nga, mananatiling malayo itong si Bagyong Juaning sa ating kalupaan. Generally, pahilaga yung paggalaw nito, so lalabas rin ito na ating PAR possibly ngayong gabi or bukas madaling araw, at mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng trough extension ng itong isa pang bagyo dito naman sa may West Philippine Sea sa labas ng ating PAR. So, fair weather ang ating inaasahan over most of northern and central Luzon, including Metro Manila. Pero gawin pa man, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga usual na afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulot panahon, lalong-lalo na yung ating mga rainfall advisories, thunderstorm advisories, or yung mga heavy rainfall warnings na ini-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa